At ang ating Bible character ngayong araw na to, walang iba, ang aking paborito, si Apostol Pablo. Yan. Ang lalim ng mga sulat na to no? Pero tingnan natin, si Apostol Pablo, pakinggan natin yung buhay niya. Pinanganak bilang Saul sa bahagi ng Turkey. Isa siyang Pariseo o yung mga tagasunod sa batas ni Moises. Nakatanggap din siya ng Roman education. In fact, highly educated tong mama na to. Kaya naman mahusay siya sa Griego at Latin. Alam niyo bang bago siya maging Kristiyano, talaga naman tutol na tutol siya sa mga Kristiyano. In fact, sobrang passionate niya sa kanyang belief. Nag-secure siya ng isang letter, okay, para i-persecute, patayin, ikulong ang mga Kristiyano. Tingin niya kasi sa mga to, lumalabag sa batas ng mga Hudyo. Kaya marami siyang pinarusahang Kristiyano. Okay? Sa kanyang paglalakbay sa Damascus, nangyari po yung miraculo sa buhay niya, yung hindi niya inaasahan na encounter niya si Jesus. Sa isang matinding liwanag mula sa langit, okay, nabulag nga siya dahil doon, nabigla siya sa nangyari, naapektuhan yung kanyang paningin ng ilang araw. Tinulungan siyang gumaling na isang Kristiyanong pinadala, of course, ng Diyos na taga Damascus. So matapos ang insidenteng ito, nakita niya yung difference. Kasi i-encounter Jesus, sinabi sa kanya, okay, Paul, why? Si Saul pa pangalan niya noon, why are you persecuting me? Si Jesus, sabi. So makita nito, matapos ng insidenteng ito, naging aktibo siya sa misyonaryo. Okay, naging tama po yung kanyang pananaw when it comes to salvation. Pinalaganap niya ang katuruan ni Jesus. Pero hindi naging madali yung buhay niya kasi nga the very people na pinagsisilbihan niya, ang mga Pariseo, ngayon hinahunting siya. Ngayon galit sa kanya. Okay? So maraming beses siyang pinahirapan dahil sa kanyang paniniwala, pero nanatili po siyang tapat sa Diyos. Ang pinakahuling pagkakataon ay dinala siya sa Roma, pinakulong, at medyo malagim yung kanyang ending, pinugutan siya ng ulo sa ilalim ni Emperor Nero. Pag tinignan niyo po itong buhay ni Paul, there's a Paul in all of us. Okay? Ibig sabihin, parang tayo siya minsan. Minsan passionate tayo sa mga bagay na mali pala. Passionate tayo sa mga bagay na hindi pala nakalugod-lugod sa Diyos. Kasi nga, all along, siya'y blinded na mga katuruan na itong mga Pariseo na dapat tayo sumusunod lamang by works, by good works, at hindi dapat tayo sumunod dito nga sa Jesus na namatay. Pero yung an encounter with Jesus totally changes everything. At maaaring ikaw po ngayon ay nasa posisyon na parang sobra kang passionate sa mga bagay na hindi naman pala kalugod-lugod kay Jesus. Baka ma-encounter mo si Jesus. Dahil ang encounter with Jesus will leave you, hindi ka magiging katulad ulit ng dati. It will leave you different person. Konting lang po kay Apostol Pablo, Paul was highly educated, right? Pero yung kanyang katuruan ay hindi po naayon sa bagong katuruan, yung New Testament na tinatawag ni Jesus. A new teaching na tinuro ni Jesus. Kasi po siya nabubuhay sa law, which is it's only by obeying the commandments, okay, mamahalin ka ng Diyos. But when Jesus came to the picture, it's all about grace. It's all about the love of God, the unconditional love of God. So si Paul po, his calling was already given, pero mali lang yung kanyang mindset. And he needed an encounter with the Lord Jesus Himself para maitama yung kanyang pananaw. And maybe you're here today, katulad ni Apostol Pablo, tanungin ka ni Jesus, Jeff, why are you persecuting me? Okay? O Cheryl, why are you persecuting me? Kasi po, yung akala niyang tama niyang ginagawa ay kabaliktaran pala nagiging resulta. Kinakalaban niya si Jesus. So maling tayo, may mga ginagawa tayo na parang pakiramdam natin para to kay Lord. Pero at the end, hindi pala natutuwa ang Diyos sa ginagawa natin. Because tayo po ay under the grace of God. Si Pablo po, it's only by the grace of God. When he encountered Jesus Christ, si Jesus po yung nag-initiate. At meron din po akong gusto ma-share sa inyo, yung suffering po ni Paul was not a detour. Parang yung nag-suffer siya, sobrang dami niyang pinagdaanan, beating, shipwreck, imprisonment, hunger,
pero it was actually a platform for him. So maaaring ikaw marami kang pinagdadaanan kasi po pag binasa mo sa 2 Corinthians 11, nilita niya po ni Apostol Pablo yung mga matindi niyang pinagdaanan sa pagkakayakap niya kay Jesus. Ibig sabihin, nung kanyang niyakap ng katuruan ni Jesus, hindi po ito tinanggap ng mga Pariseo at siya po ay pinersecute. There's so much beating, there's so much hardship, pero ito po ay naging testimony niya sa mga tagapasunod ni Jesus. Nakita nila ang perseverance ni Paul nagdulot sa kanila ng greater faith. At maaaring ikaw ngayon na may pinagdadaanan sa cancer, may pinagdadaanan ka sa sakit na parang feeling mo wala ng pag-asa, may pinagdadaanan kang pinansyal. Pero sa kabila niyan, katulad ni Apostol Pablo, okay, nanatili siyang tapat, nanatili siyang kumapit sa Diyos. At sabi nga niya, pinangako sa kanya ni Jesus, my grace is sufficient for you. It's made perfect sa gitna ng kahinaan mo. So ano man po pinagdadaanan natin ngayon, maaaring ikaw ay si Apostol Pablo na ang dami mong pinagdadaanan. Maaaring hindi prison yung nakakulong sa'yo. Maaaring nakakulong ka sa matinding addiction, whatever it is. Tumalikod ka dyan, harapin mo ang biyaya ng Diyos because the same God na in-encounter ni Paul is the same God na may grasya para sa iyo para magbago. So yung chain ni Paul, maaaring hindi ka nakatanikala ngayon, pero God can set you free. Chain of unforgiveness, chain of despair, chain of anxiety, anuman pong tanikalayan nakatanikala ka. At ito po ay hindi ka maka-move on. Si Paul po for many years, siya po ay nababalot ng tanikala ng mga Pariseo at nung siya ay nakalaya, nakita niya, wow, ito pala yung blessing na magiging daan para makilala niya si Jesus. So, si Paul din po, may isang maganda rin dito kay Paul na gustong i-share sa inyo. He live in a constant tension, pero the grace of God is always evident sa kanya. Minsan kasi, ang sakit natin mga Kristiyano, parang feeling natin, kakilala ko na si Jesus, dapat wala ng paghihirap. Dapat yung buhay ko perfect. Dapat yung buhay ko wala ng suffering. Hindi po ganun eh. Pag nakita niyo po, si Apostol Pablo, yung suffering niya led to knowing Jesus in a deeper and more personal way. So encourage ko lang sa inyo before i-wrap up ko tong buhay ni Apostol Pablo, ano man pong pinagdadaanan nyo ngayon, an encounter with Jesus Christ will change the ball game. Maiiba po ang pananaw mo sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng problema, sa gitna ng seemingly parang kawalang pag-asa. Ang ipagdasal mo, Panginoong Jesus, paano ba kita ma-encounter? Panginoong Jesus, saan ba kita ma-encounter? Panginoong Jesus, magpakita ka sa akin, magparamdam ka sa akin. Because lahat po ng nangyayari sa buhay natin walang kwenta kung wala tayong Jesus na makakasama.